Simbahan usubon ng balay ng kanin alang naman sa panagtigong sa katawhan sa Diyos o sa pagpahigayon sa mga balaang buluhaton. Angay lamang nga ipanulungot ini sa Diyos pinaagi sa usa ka suliting kasaudugan nga pinasubay sa rito sa simbahan o mga naanda niini. Human mapahidungod ang simbahan, isipon ang tanan nga anaa sa sulod niini nga balaan o pagagamiton lamang kini alang sa mga sagrado ng kasaudugan. Karon, uban sa taong kalipay, tungod iining grasya na atong naangkon. O pariyo, Sa ngalan sa Mahal, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaw sa Mga igsuon ko diyan ni Kristo, nining solemning rito sa paghalad, nining simbahan, pangayon ta sa Ginoo atong Dios nga panalanginan kining tubig nga gibugna sa iyang mga kamot. Kini timaan sa atong paghinulsol usa ka pagpahinumdom sa atong bunyag. Hinaot nga ang grasya sa Dios mutabang kanato nga magpabiling matinud-anong sakop sa iyang simbahan abli sa espiritu nga atong nadawat. Dios sa kaluoy, imong gitawag ang matag binuhat ngadto sa kahayag sa kinabuhi o gialirungan mo kami niyanang dakong gugma nga sa dihang kami narisalaad mipadayon sa paggiya kanamo balik ngadto kang Kristo among Pangulo tungod kay imong gipahigayon ang kabilin niyanang kaluoy aron kadtong mga makasasala nga mitabok sa tubig nga nagbalaan mamatay uban ni Kristo ug mabuhi ug mahibalik isip sakop sa iyang lawas ug manununod sa iyang walay katapusang kasabutan. Panalangini kining tubig, himoa kining balaan, samtang kini ibisibis kanamo og nining tibuok simbahanan, himoa kining timaan sa makaluwas ng tubig sa bunyag nga naghimo kanamo nga usa diha ni Kristo ang templo sa imong espiritu. Hinaot nga ang tanan nga niya dinhi karong adlaw ug silang tanan nga sa maabot ng mga adlaw magasaulog sa imong mga misteryo dinhi nining maong simbahan mangiusa sa katapusan sa balaang syudad sa imong kalinaw. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Tinawag ka ng Diyos ang amahan sa kaluoy, magpuyo, niinig mong balay sa pagkampo, tinawag ang grasya sa Espiritu Santo, maghintog ka nato, kay kita ang templo sa iyang presensya. Himaya sa Diyos, dito sa langit. Ginoo pun ang kinigapita sa imong presensya, ipadlong ang imong mga kamot ngadto sa tanan nga nagatawag kanimo. Tinawag ang imong pulong nga gisagyaw o ang imong mga sakramento nga gisaulog dinhi, magligod sa mga kasing-kasing sa tanan mga magtutuo. Kini ang ipahayo, pinagis pa ng Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari, uban kanimo sa Espiritu Santo Dios, hangtod sa kahangturan. Amen.
minulungan. Ato sila sa lahat, na dili sila mamawag sa mga kubaw, ang mga kalatunon, tungkol kay kinikinalagman ngadto sa mga Diyos. Ungan kaya nila ang pakikilawas, o na dili sila pangbaon sa bisan kung sa mana ang ito, o sa bisan kung sa mundo. Kay sugat pa kaniadto ang balawod ni Moises, ibasa ang sulod sa mga sinagoga, matag adlaw ipagpamulay, o sa matag lungsod, iwali ang iyang mga ulo. Pagulong sa Ginoo. Isangya ang iyang katingalaang mga buhat, ngadto sa tanang mga nasod. Isangya ang iyang katingalaang mga buhat, ngadto sa tanang mga nasod. Isang Iwas sa tanang
Si Jesus mingon sa iyang mga tinudnan, "Nahigugma ako kaninyo." Ingon nga ang amahan, "Nahigugma kanako." Pabilin kamo sa akong hugma. Kon tumanon ninyo ang akong mga sugo, magpabilin kamo. Sa akong hugma, ingon nga ako nagtuman sa mga sugo sa akong amahan, ug nagpabilin sa iyang hugma. Isultihan ko kamo niini, aron mabatunan ninyo ang akong kalipay, ug mahingpit ang inyong kalipay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ganito lang magagkit kayo lang sa mga kapalian, kaya karudinhi. Natong tanan, mga lideres sa kapilya, natong tanan, mayong buntag o mayong pista, atong pagpakan ng Ginoo, o lahat ng Panginoon, sumpo sa mga. Nalipay kayo ako nga idumaw kayo, meaning ato nagkasaunugan karon. Ako nalipay na nakaabot din tungod kay importante man kaayo nga ako usab isig inyong apostolic administrator magkatuaw o magkakita sa sitwasyon dining maong lugar. Iyo rin ato rin isaulog karon ang kapistahan sa San Vicente Ferrer dinhi sa inyong lugar. Atong iampo na unta pinagi sa pangalian sa San Vicente Ferrer ato utang matinawan ang ulan. Si San Vicente Ferrer usab ka milagroso nga santos sa dilibre kong padayon. Ato niya ipatuko ang itong San Vicente Ferrer. Ato niya ipadako-dako kaya wala man matuko si San Vicente Ferrer. Ang ibasa sa Evangelyo kanina mo, ang inyong obispo mo, ikabintanan din mo, muna nga ato niya patason si San Vicente Ferrer. Tingali, magkita na tayo yung kuha nga kanataas-taas po, kaya kurang ang mga teleskopyo tingaligtan awal, sa mga nimupok maligay sa Vicente, ato niya yung tabangan niya ni para makita ko o pinigdako-dako nga larawan ni San Vicente Ferrer. Sa ako nagiging mo, si San Vicente Ferrer usap ka milagroso na santos. Daghan kayo siya po mga milagro na nahitabo. Bisan galikod, wala pa siya mamayong pati. Bisan sa iyang pagkalikod, sa iyang pagkabata, nakahimo na siya milagro. Sa edad na 6 anyos, nahitabo na nahulog ang iyang silina dito sa tabay, ug miampo siya. Ug unya ang tubig ni adto bisaka, unya iyang gipunit ang iyang nga silina o iyang rin gisulog kay ugaman gyapon ang maong nga silina. Unya usa kang gayon po, nagedad siya 3 anyos sa diha nga nag-eskwela siya, doon siya close friend, amigo kay niya, na maglakaw-lakaw sila sa eskwelahan, padulog sa eskwelahan, mag-uban din sila. Pero nahitabo sa diyang biagi siya sa balay siya amigo na nagbinatay ang inahan. Busa iyang ginuon o mingon ang inahan nga iyang amigo, ang iyang kauban namatay. Apan mingon siya, wala mamatay ang akong amigo. Busa iyang bisaka sa balay o iyang giinan amigo, tindog ka mag-eskwela na kita. O diha ditindog ang maong bata. At ang gumanha, bisan bata pa si San Vicente Ferrer. Bisan siya lingkod pa kaayo o panguna-una. Apan siya paampuon o busa nakasinabi o mga minagro ang mga tao na tunay pagsalig kaniya.
Importante kayo kini sa atong kinabuhi. Nga naman nga nakahimo man po og milagro si San Vicente Ferrer tungod kay ang atong ebanghelyo karon. Ang atong ebanghelyo karon ningon, pabilin kamo diyan sa gugma. Kung kita magpabilin diyan sa gugma, maghimo kita sa mga pagtulunan, mga commandments sa atong Ginoo. Kung pinaagi ni ana kita panalaginan sa atong panunuros. Muna importante yung kaayo na kita magpabilin diha sa gugma sa Ginoo. Kaya mauman gini ang gihimo ni San Vicente Ferrer. Siya nagpabilin sa gugma ug hangtod na siya napari, namatay o daghan kay mga milagro na nahitabo sa iyang kinabuhi. Ginaingon sa mga katawhan niya itong panahon nga sa diha na si San Vicente Ferrer nahimo ng santos, giingnan ang mga tao kay niabot man po ang tighuaw na wala yung ulan. Ningon siya, iprosesyon ko ninyo. Doon yung sa katawa nagdambo o giingnan o ningon nga, iprosesyon ko ninyo. O kung inyo ako iprosesyon, hatagan o ampo ako, aron hatagan ko ng ulan. Muna nga, nito tingali nga, iprosesyon ninyo, kunya ang inyong intensyon para sa ulan. Kung importante ko nga, kung dituo kita nga mag-ulan, tingnan nila istorya ba, nag-ampo sila ulan. Kunya, samtang gapulog sila ga-ampo og ulan, doon na rin bata o sa kabuok, nagagala ang payon. Mutong nautana ang pare, nga naman nga wala man kita magdalang payon, nga nag-ampo matag-ulan. Doon na naman yung sa kabata na nag-ampo nga nagdala ng payon. O kanto di ay nagpakita na ang bata puno di ay sa pagtuo. Kaya gaampo ulan, busa siya minuo nga may ulan ngayon. Mana ka, kung magposisyon mo, puno din sa pagtuo. Kung doon na mo'y kalihukan na nag-ampo para sa ulan, puno din sa pagtuo. Aron, hatagan ngayon sa ulan na di kinahanglan. Musbon ko, si San Vicente Ferrer, usa kabilagroso nga tao na nahimong santos, ugali, bisan siya, bata pa kaayo, nakahimo na gayon siya, ug daghang mga milagro. Sa bata ko, ako taga-Sugbo ko, taga-Pardo, siyudad sa Sugbo. Unya, kini sa gamay pa ko, ug masakit dali ko, dahil ko ni Mama ngadto sa kapiyan sa Vicente Ferrer, ngadto sa nadili pa ako sa Karkar. Isa may taga-Sugbo din yun, may taga-Sugbo din. Ano na taga-Sugbo? Sa dili pa mo ako sa Karkar, taga-Talisay para siya. Silingan ko ni, kaya ang parko ng Talisay, sunod man na, ang parko mo ay katapusan nga barangay sa siyudad sa Sugbo, ug ang sunod nga lungsod ang siyudad na mao ang Talisay. Ituro sa Panginoon para magagulagway mo sa Sugbo, siyudad nga Talisay, nga ato na ito before sa Karga, doon ang ito'y milagroso nga ining kapiyan nga daghan kayo mga ito dito. Kaya ito ang patron si San Vicente Ferrer. Ang akong mama muhigan sa Santos, niya, iya kong inuhin sa akong lawas. Mamaayon niya ako. Una nga, mutuod ko aning hikap ko. Ano nang hikap niya? Laing hikap. Pero ang hikap pa sa Santos ba? Kung muhikap din ka sa Santos, huwag pa na ito ni bumata ang Santos na di mo. O sa hindi ka representante, nagpahimalo o na usa ka simbolo na doon na tao na maampuon o tungod kaniya ang ato usang kapangamuyo dungkol sa Ginoo tungod kay siya mag-ampo man alang kanato. Mao ni ang rason ngano na kita muhikap sa Santos kay kita niilang nga siya muampo kanato kay siya usaman ka Santos o ang
Muna maminumong kita kaniya o bihigan kaniya aron ang ato o mga intensyon iyang panalaginan. Muna nga, ako yung tamong dasigon ng inyong mga anak dapat bilhin sa atong santos niya ihalal yun ang inyong anak aron ang kining mga batan-on dili mamahimong badlumon. Gamay naman ang mga bata doon nag-eskwela sila nakubang haliday diri kay dito sa ubang mga lugar kasi haliday gikan pa sa pizza kining pizza 22, pizza 30, pizza 1 ang ako galing apo di mo man dulo wala may klase nanan may klase ron kay kining dili na haliday sana ay haliday na rin kay Biyernes na bitaw umba kung nakakaon na ni morning kung kamo mga maestra ditili mayo magsigig haliday kaya dili ganahan ang mga bata na kining mo eskwela na sa sunod ng mga adlaw wala na atong i-encourage sa atong mga kabataan na mo eskwela doon. Atong gimo nga ang atong mga kabataan labi na kuya mo bata pa yun atong dadon dili nga atong ihalal ni San Vicente Ferrer ang inon nga San Vicente Ferrer agad ka ikaw kining akong anak aron siya magbuyo nga buutan o matinudan o matinuman sa inyong kasubuan. Nito yung kayo ka ng kinaiyahan kung atong ihalal ang bata, ang kuya, muarin na, kunya atong iangko nga ang atong patron mugiya kayo din mo ang bata ngadto sa maayo nga pagkakinabuhi. Kisa may nagahimo anak na nagsimba nila, kisa may nihalal sa iyang anak ngadto sa atong patron. Wala yun ako radyo. Uy, may bulungan. Di ba mo taga-diri ha? Ya, ako rin ni isa sa kamot. Sige, sugdan na ninyo. Kung doon ay bata, kung doon ay galing mga anak, inanglan nga, atong dadon din sa kapilya, atong ihalal, o atong iyang o atong inon, ang atong patron nga, agaka, o panalangini, o hatagi umayong panglawas, aron siya mamahimo, kabuutan ka bata, o mutubo sa kinaagman na haon sa atong Ginoo. Hinaon nga mao kini ang atong buhaton aron ang atong mga kabataan dili na ta maglaban ang ulo kay dahil magsigilag ko ng cellphone. Ano yung mga kabataan dili magsigilag cellphone? Anak po sila. Kamu mga tiguan mag-cellphone po pwede. Nag-isip mag-cellphone di ay muna nagkakatol ko dahil yung mga anak na magsigig cellphone. Ang kita po, nawala na rin maghimong na trabaho tungkol kay nagsigig cellphone. Ako nahilang na yung po ba? Ini dahil yung mga mag-uunga, mag-cellphone po di ay na. Kini nagdagaw, nagsakay ng kabaw, nag-cellphone po. Mag-cellphone naman dahil yung mga mag-uunga. At ang unang taon, magbudyong. Ang dami na po pumakaw, magbudyong. Pero karoon ay cellphone na ay cellphone na. Kaya masuko pa o din maputol ang signal. Uyaw yung mga mga mag-uuman. Ang uban bitaw ng mga trabahador po ron, di brum-brum na. Kung lahat na yung kalimutan ron, kaya bisan sa kakabos, na ay brum-brum, na may motor ba, brum-brum-brum. Bisan din mga batang po ron, mag-brum-brum-brum-brum. Kaya kadang iagi-agi silang mga class. Muna na ang ilang mga class ba, ilang mga giganahan nga iyang pakuyabong, iyang uyab pala nini, o tato, iyang katuhon. Na, muli dayon, hindi ka nung brum-brum. Na, gusto ka kay classman, isakay sa motor, na-class po silang mga. Dili maayo. Muna na, kuyang na yung kayo ang teknolohiya. Na ay cellphone, na ako'y motor, pero importante amin na magpabilin ta sa atong pagtuo, ligon ang atong pagtuo, kung ato kayo nga puyan ang pagtuo, agihala nga gihatag sa atong mga katigulangan. Ato yung inumduman, ang una nga nidala sa pagtuo na ito din, pinagi sa atong patron. Ato magkang na hinumduman, yung i-istorya ni nato, ngadto sa atong mga kabataan. Ako yung may nungduman, ang akong apuhan, nga ngalan si Mama Porke, ang iyang ngalan ko, Porkelia, Amatayo, Abarques, Kumuan. Kunya, sa dihan ka, gamay pa po,
istoryahan ko niya nga ang simbahan sa Pardo, namugna man nahimo sa 1866, 1866, nga natawag akong apuhan ko mga 1870 o 1896. Kaya mo iyang di-istorya, ang iyang apuhan nga sila naliadto mo adto sa kining dagat, unya makuha og bato, unya ilang itumpi para mamahimo nga simbahan. Nya tunguna ko dili ka makahatag o kini bitaw og sedular, di ka kapalit og sedular, muhimo man ka, mo render man ka, muhimo man ka og trabaho na mao na ang isulti sa ako nga apuhan, nga ang iyang mga ginikanan, iyang mga apuhan mikuha og mga bato aron mahimo o mamugna ang simbahan sa Pardo. Matugin mo sa Cebu, atungan na nilang Pardo, ha? Kaya kanang Pardo, usa na sa mga kining karaan na simbahan dinha sa Sugbo. Daghan magayong mga karaan na simbahan dito sa Sugbo. Pero usa sa mga karaan na hangtod karon nagtindog ang bantayo mao ang simbahan sa Pardo nga anaa dinha sa among lugar. Muna nga muimbitahan ko ninyo nga magkita ganita dito ako sa Pardo. Ang piyesta naman dito September 21, September 22, malukoy taon ko sa kuan, malukong ang baboy. Kaya hawak man, kung ka din ko ilukong ang baboy, o patidogo na lang sa sunod, kaanlaw. Dito yung kaayo ang piyesta. Tungkol kay pinalagi sa piyesta, magkapundok man ang banay. Unya, dito yung kayo ang piyesta, kaya pinalagi sa piyesta, anaaman ang pag-istoryahanay. O kung kita mag-istoryahanay, ato magayon nga mabati ang gugma sa usan-usan. Mao ra makinig ang hisgutan sa ebanghelyo. Kada bitaw dunay maayong relasyon sa usan-usan, kada bitaw dunay maayong mapag-istoryahanay sa usan-usan, kay kita aduna may pagbati o nahigugma sa atong isig katawo labi na sa membro sa atong panimalay. Importante kayo ha, hindi bitaw pagsaulog sa piyesta. Importante kayo. Usahay mo, usaulog tas piyesta, pero mag-uulog ka, kay inikpundo, usahay na may ergo, na may kanang, na may pagkahibubos, na may usahay na mag-gil mo na pagsinagtanay. Pero ato yung iampo nga mahatagan ng solusyon, ato yung iampo nga masulman yun ang mga problema. Kinibitaw away sa yuta, sa mga managsuon, pero hindi na. Una nga, naamadun mo rin, mga kanihin ay batang kumpa, sa pagtubangan, kanihin ito, mga batang kumpa. Karon kita mga hangtong na mga tiguang na kung doon na rin mo yuta, bahina na rin, bahina dinadaan. Aron ang inyong mga anak, dili mag-away. Kaya kung dili na ninyo bahinon, narapod yung anak nga kinibintang gusto kaayo. Narapod yung anak nga initandol sa bulan. Uy, iuswag ang muhon. Yung inunitawag ang kamuhunan. Nanong nigamay mo rin ang yuta. Na kaya ang magulang, yung mulagi kibintang gusto, iiswag man ang muhon. Kaya tintandol. Patayin na ninyo ha. Kung takdol na kung gani ang bulan, patayin na ninyo. Kaya mo na yung iswag sa muhon. Ako na naibawan. Kaya dito magugol sa basilan na na-assign sa una, gikan sa 1983 hangtod sa 2016. Kung ako yung nasinati ang mga kinaiyak sa mga tao na panahon na istakdol, ang taong bintahuso, iya din iiswag ang muhon. Kung tungkol ni Ana, dunay away. Maugin na, magpingkil-pingkil, mag-away, tungkol kay nahibulong man siya. Nanong nigamay man ang akong yuta, mao man ang ako na timaan, nga kini mao ang buklanan. Nanong man ang muhon nga diri naman na, lima naman kadupa ang kining nawala. Ang away na yun. Sa mga managsuon, naging diktahuso. Sa managsuon,
naagil kini lain o kinaiya sa mga managsuon, doon nagyoy kini di ka kasabot. Mao na nga ato gyud nga sabton pero ato og istoryahan, ato ingon nga oy manong pagkili mo sa akin, gabi nagdaghan ka ba, dagang mo managsuon. Uy, usaray na pirma, niya iloon niya, ibalik niya, iprinda niya. Nalitamo ang muna sa amo. Uy, iprinda mo rin sa mga magulang na mong yuta. Sa nato mahimo na muna natin mo na, lukaton na lang. Pero di yun maayo. Muna agatong mga magulang na niya agad-agad. Uy, respetuhin tao kung buwan ng mga isuhod. Ayaw iprinda ang yuta. Lukoy mo bitaw ka ayaw. Kita na ba mga magulang? Kita na ba'y magulang na watubang sa Ginoo? Kita ba'y unang mga matay ba? Muna na, kini importante ka ayaw nga doon na din pagsinagtanay sa mga membro sa balay. Karon kung adlaw, ato naman yung napanalalingan yun ang maong kapilya, ato usab nga i-debate, atong ihalat, hindi maong kapilya ngadto sa Ginoo. Ato niyang makita nga ang altar liguon kini sa Krismas. Ipasabot nga ang altar nahimo ng balaan. O importante kaayo nga maong altar ayon yung butang ng pagkaon na hindi gumagdisa ko. Hikyan ko dayon sa kining mantel niya. Anak pagkaon ang pare. Ayaw pagkaon ang pare. Diha panita na ito. Kilig-kilig mo na. Ay ang altar. Alam naman kami sa sakramento, sa Eucharistia, sa ubal ng mga sakramento. Busa, dili maayo na kami gamiton din sa pagpangaon. Sa Eucharistia, mga pagpangaon sa atong kaluwasan, ato ining buhaton. Pero sa pagkaon na aron kita mabusog na lawas ko, atong likayan o dili lang gamiton ang altar tungod kay atong makinigihimong balaan. Anak ko sulti therapy kaya magunang-unang muna kanabitaw therapy kaya ayaw nila tera pasagan aron daghan kayo ang mahigupa, daghan kayo ang ako masulti. Kaya bago pumuntan nagkita, bago ganitan magkita, mahinakot mo yun. Nga daghan kayong istorya. Antong mabuabot na lang nga wala na ta mahibalo nga hapit na diay mo alas 10. O tinuod nito, nga alas 10 na yun. Muna nga, muhunong na lang kong sulti, kunya ato yung hinungduman, nga ang ato ka panagtapok sa pagtuo, o sanglit panagtapok sa pagtuo, kita nagtapok na mapasalamaton sa atong patron, Senyor San Vicente Ferrer, o giguman mo sa atong ihalan ngadto sa Ginoo aron ang tanang banay dinhi sa maong nga barangay sa Limalinaw ato gayon nga masinati ang gugma panalangin sa Ginoo. Karon atong ipadayon ang atong ritual aron atong ihalan ang altar ngadto sa Ginoo. Kaliyong panilugtaran. Hangyoon ta ang mga santos sa pagtabang sa atong mga pag-ampo ngadto sa Dios nga Amahan nga makagagahom sa tanan nga naghimo sa mga kasing-kasing sa iyang mga mabuhong katawan nga mga templo sa iyang Espiritu. Magpabiling sa pagpindog. Ino
Ginoo, ginawa ang pagpampo sa balaang Birhen Maria o sa tanan mga santos, maghimo sa among mga pagpampo nga layan sa imong pagkinawa at tinigdang balay na among gihanan sa imong ngalan, mamahimong balay sa kaluwasan o grasya. Dinang mga Kristohano magtigol diha sa panag-ambitay, magadayan ang tatanimo diha sa Espiritu o kamaturan, o mutubo na hindi usa diha sa luma. Kini among ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amahan sa langit, tuburan sa kabalaan, o sa patuod na tumong, angay na ang dayo o ibayaw ang imong ngalan. Tungod kay karon ang nawa, idumog kami sa imong atubangan, sa paghalag ala sa buhangtod na pag-alaga kanimo, dining balay sa pag-ampo, dining templo sa pagsimba, dining Pinoy-ana, dining kami amuma sa imong pulong sa imong mga sakramento. Dining ilalawan ang misteryo sa simbahan. Ang simbahan mabungahon, na himong balaan, pinagi sa loob ni Kristo, ang pagkasawon ng ilang uban sa iyang bayan, ang ulay ng makabong diya sa kabukos sa iyang pagtuo, ang inahan na ulangan pinagi sa kabong sa Espiritu, ang simbahan balaan, ang imong pinili para sa ang iyang sana ilukob sa kalibutan, ang iyang mga gawain nga nagalagan ko sa kawi sa krus, iapod nato sa gitarian sa langit. Ang simbahan itugahan ang pinayanan sa Diyos din sa kalibutan, templo na natungkol sa buhing mga bato, nagsukat diyan sa mga apostoles, uban ng Kristo na iyan sa karanang bato. Ang simbahan ihimayan o sa kasulat na ipanimutan sa mundo, banwa nato sa tibuong kalibutan, ligina uban sa himayan sa Cordero, o ipalanan sa mga pagkampo sa iyang mga santos. Ginoo, ipadala ang imong Espiritu ikan sa langit, aron paghimo nining simbahan na kanunay kabalaan na lapit, o hining altar na among tanan alang sa sakripisyo ni Kristo. Dili ginawa ang mga tubig sa buyan, mubuntog sa katulaw sa sala. Dili ginawa ang imong katawhan mamatay, ngadto sa pagpakasala, o mabuhi pag-usap, pinagi sa grasya isip imong mga anak. Dili ginawa ang imong mga anak, nagkatigong ang liron sa imong mga altar, magasahulog sa handumanan sa Cordero, kung pagkano diya sa labesa sa pulong ni Kristo sa lawas ni Kristo. Dili ginawa ang mga paghampo, ang bangkete sa simbahan, mula na sa langit o sa yuta, isip pagkaluko alang sa kaluwasan sa kalibutan. Dili ginawag ang mga tabos, magkataplan sa kaangayan, o ang mga biktima sa pagpanlupit, makabaton sa tinuod na kalawasan. Gikan dili ginawag ang tibuong kalibutan, pinistihan, kaya sa dumo, sa mga anak sa Diyos, usunod na manipayon sa imong sugat sa kanilan. Kini ang ipangayon, pinagi sa mga Ginoo Kristo imong anak, nga buhi o balik, uban kanimong sa Espiritu Santo, Diyos, hangtod sa kahatulan. Himuon karon ang pagdilo sa Santo Krisma diha sa altar o sa mga haligi sa simbahan. Pinaagi sa pagdilo sa Santo Krisma ang altar mahimong timaan ni Kristo ang ginihigan. Siya ang unang tutugan sa Diyos, mao ang ating panunumara. Sa altar ni Jesus naghalad sa ilang kinabuhi alang makanan. Ang pagdilo usab usana sa mga haligi simbahan na timaan at minigang balay, igahin alang sa kasalukuyan Kristiyan.
Karon, pagkatulungan ang insinso, diha sa altar, isip pangalito na ang sakripisyo ni Kristo nga ipadayon ninyo. Masaka muta sa Diyos ang kaalinyon ninyo. At aron ipag-angkot sa katawan, makapahinuon kanyo.
paghatag o pagasundan sa pagdagdag sa kanila sa mga haligi sa simbahan. Nagsimulot kini sa Kristo nga kahayag sa kalibutan ug nga ang iyang kahayag makita usab sa tibuok simbahan sa iyang katawan. Si Kristo mo ang kahayag. Si Kristo mo ang atong ipasidlat kina sa simbahan. Maganda ang kanang kanasuran ngadto sa kahimpitan sa kamatuoran. Idagdagan magalaw sa kahayag ni Kristo dinha sa pagkasakal sa kinabuhi. Atong andamon, atong pagbalingon sa paghalad. Amen.
pagdulong kanino. Sa katinanang paagi, imong gihulagway o imong gibuhat ang misteryo sa imong pakikiusa kanamo. Dili imong itukol alang kanimo katong templo nga mao kami o imong ipanampo ang simbahan nga mikaylap sa kalibutan. Aron mahimong kahigpitan sa lawas sa Ginoo diha sa syudad sa Jerusalem nga lahiton nga mao ang matabog na nananaw sa imong kalinga ug pusa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya. Guyong sila may dulo na pag-awit sa pagpunon. Santos kay ikaw, Ginoo, ang tuguran sa tanan nga santos. Ipadala ang imong Espiritu, aron pagsantos niining mga dasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, ikuha siya upang ipasalamat kanino, ipikas ug pinatag niini, ngadto siya mula tinunan ug niingon. Dawatan kini inyong nagadalan o kanta, kay kini mo akong lawas, kay tugyan alang kanini. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, ikuha siya sa talis, ipasalamat kanyang pag-usap, ihatag niini, nagto siya mga tinunan ng inyong dawat at inyong Panginoon ka mga talandikan niini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo, sa bago o tunay na kasabutan. Ang dugo na iula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhat at kini, aron paghandong kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandong sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo, nagahalag kami kanimo Amahan, tinimbang sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kami giisip, kaangyad nga matubang o alagad kanimo. Himuha na kami nga mga lawak sa lawas sa Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Kini Ginoo ang mga sa tulo kalibutan. Imuan ang mga sa tulo. Uwan ni Francisco ang Papa, ni Mano ang Obispo, sa dalang mga Bang kanila mga kamatay,
Pinagi kaniyaw man kaniyaw ginakaniya, dihada na kami umakagagakong naman, biyasa kayo sa Espiritu Santo, ang tanan mo himaya, hangtod sa kahangturan. Karon makaampo kita sa amahan at dito ng mga puno sa itutulog ka natin sa atong mga minutos. Umayo kami kanimo Ginoo ngayon kami luwason sa tanan ng dautan. Atagi kami sa kalinaw ni panahon. Aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahi kay kami kanunan sa sala. May layo sa tanan kasama. Samtang nagababo kami ng mga umong sa pagbalik ni Kristo among manlubos. Ginoong Jesucristo na ginong ka sa iyong mga apostoles, ang kalinaw ibigay ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tatawa ang among pagkamakasasala, kundi ang pagsalig sa iyong simbahan. Kung sibo sa iyong kabuton, at agi kami sa iyong kalinaw kaliusan, ikaw ang nagpuyo nagahari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo, sa kanunay manakanin ninyo. Ipakita ang timaan sa palating sulay ang paladaki sa mga kanin.
ikaw ang kaguluso sa iyong mga sala, ang iyong matanda ikaw ang magalawat kanina ng bangkite. Ginoo, inakuha na ang magalawat kanina. Ang lawas sa buong ni Kristo, mag-amping ka na wala sa kinabuhi. Dayon. Amen. Pagkampo sa iyong pangkalawat. Pag-ampo ay dumaan sa pagkalawat. Sa kanyang ito malamig galaan, sa kanyang ito ang galaan, na namatay ay pagkasalanan, angay tunay alam kami. Sa kanyang ito malamig galaan, sa kanyang ito ang galaan, na namatay ay pagkasalanan, angay tunay alam kami. Sa kanyang ito malamig galaan, sa kanyang ito ang galaan, na namatay ay pagkasalanan, angay tunay alam kami.
O Ginoo, pinaagi nining mga gasa palambuha ang panglantaw sa imong kamatuoran, linisan ang mga una-una, kanunay ta kami magsimba kanimo, diya sa imong balaang templo, o magbayan diya sa imong presensya uban sa tanan nimong mga santos, kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pagkapualan sa pakulan, among nalandod o maluloy ng Diyos, magbubuhan, tuburan o magyatagon sa kanangkutan, makagagawin sa langit o yuta, ihatag namon kanimo ang bumuo ang hinaya. Nagaday o nagpasalamat kami kanimo, alang sa among pagkalay ang kalibutan, alang sa among kahaya, ang adlaw, ang bulan, o ang mga tiyoon, alang sa among dalagpanan, ang among pamilya o mga kaligalaan, among katilipan, among kasipin, nagkahiusan kami iyong mga anak sa pagpapamuyo na itaw ng ating kami sa ulan, sa tubig na among ikinahanglan. Amahan kami iyong mga anak, nagapagkalibong kinakalimong, lungga kami sa among pamandoy na mabuti. Ang padayo ng takinig, nagalikaw ka namo sa mga bunga sa among kaabo. Ang kakulangan sa tubig, mo'y katutong kauhaw ka namo. Ang pagpadayo niya ininyo, nagkaalam-alam sa pagtao sa among pag-iisip katao. O Ginoo among pagmumuyo, na matapos na ang kasakit, nagalagi ito sa ulo ng pangikabo. Ining panahon sa kalabigan, among pamuyo, na pagmuyo ka sa kasingkasin namin. Tuloy kami na mapadayon sa pagkamangyatago, bisan naman sa aming kawalan. Itulog sa panahon sa kalisod, ang kaiman sa pagkakusa, mao'y magpailabaw ka natin. Ilingin ang among mga mata o paglumot ngadto sa mga panginahangan, ilabi na sa mga kapos. Tandugan kami na mapadayon sa pagkapaginabangan, kung sa pagkapaginabangan, pagkapaginabangan sa uban. Santos na Diyos, hipo ang kalimutan ng mga santos na tulinganan. Kadari kami sa iyong kalipon sa pagpunan sa among kalikupan. Kadari kami sa kaalam na pagpasatuli ang talang na among nabuwa. O mayroon na Diyos, ang iyakan imong mga anak, pag-iyakan kami pagmati na lang kanaman. Itugod ng mga luma sa kalanginan, mo'y akong malaan ulan sa lipa. Malugod ka kanaman, malugod ka, nagapagalimod kami, halangkod na malugod ng Diyos, itugod ka naman ang ulan. Senyor San Vicente Ferrer, Igampo mo kami. tanang mga santos, Igampo mo kami. Amen. Kami maglundod alang sa mga pahiyan. God is good. All the time. Yes, salamat sa Diyos sa grasa niya ng salamat kaniya sa mayong katapusan sa atong plano, sa atong panikamo na makatutok na sa atong imanan, tutok sa atong mayong angay sa iya dimaya o doon. Kabalot na ini simbahan ang tutok na ito. Pagkati mo dili maangay para sa Diyos, pero hindi mo ang mahimo na tutok sa mahimo na ito. Busa atong ipangayo sa Diyos sa pagtawa o pagpanalangin sa atong panikan. So, salamat kayo ng atong tanan na niya karon dinhi ani agawa pagsaksi o pagpampo sa dedication ni mao kapilya sa atong parokya sa San Jose Parish. Kini mao ang kapilya karon ay
sa pagkantos dito. So, salamat Bishop sa iyong pagkakasya ng panahon, pagkakiman sa mga karero sa Ginoo, dito sa parokya, o sa Diyos sa Pagalian, sa Sinta Country. So, thank you very much, Bishop. Atong papakansi, Bishop. So, salamat kang Father Michael. Atong ever ready, puutan ang po kumare sa kahit sa Pagalian ng mga sa Chancellor. So, salamat sa iyong kanilang paghanay and then, salamat po sa mga seminarista ng tuyo gikan sa seminary dito sa Pagalian. Please, kung kapang pagsel nini mga isarong kapagsa dyan po pang-atay ang atong celebration. Thank you very much. At sa mga seminarista na ang dahil ng tuwa at taga-ministry, sila mayroon ng taga-ministry dito, mga seminarians. Okay. Hindi pa lang pero at least salamat ka para baik na para apil po sila ng celebration. Salamat sa ako mga kauban na kapalitan na assign si Father Casolit, si Father Johnson, si Father Simeon. And then salamat sa kapalitan sa Rumalina. Kabalutan, hindi panaw, timurag panaw yung sulod sa pilangan ulit ng tao. May panahon makikaway sana. Ang ulang mawala naman sa lumagay. May panahon na murag na-short lang po ang tondo kung murag mabuang lang sa akong man-anin. Pero sama-sama ang simbahan iya sa inyo. Kung musalit ka sa Diyos, mahimo ang kanya. Ang ako alam ang pagsalit o pagsunod. God will always make a way where there seems to be no way. Tanawa ka, nahimo ko. So, salamat din sa inyong kalikaman, sa inyong mga sakripisyo, sa inyong bahay. Salamat po sa mga sponsors na wala din na nitaban sa nagalaan ng aking bahagi. Salamat din sa inyong kailan. Pagpapang. And then last of all, salamat sa Sona na nagkahibo sa kahapon nag-fiesta mo sa Sona, nangahon, meeting with Jukay, o namuli, gabi nakatindong ka para sa BEC night, BEC celebration nato, napuno ang gym sa mga tao. O Morocco, ang buklan, walay dulang. Salamat yun ang Sona Press sa inyong panikaw, sa inyong panagkukusa, sa inyong pagsasinay, sa isa-isa. Ang Ginoo tayo mga sa inyong. Last but not least, gusto ko magpasalamat sa mga alaga, mga chapel leaders, mga lumaliho sa simbahan. Tungkol tayo ang simbahan, hindi maong palay alam ko. Ang pagtukod sa simbahan, maong ang pagtukod sa katawan. Ang pagkasik, pagtulog, usahay, matulog sa pagpaglungkot sa katawan, apil-kinig sa pagtukod sa simbahan. Salamat mga alagat sa simbahan, sa iyong paningkamot, sa iyong sakripisyo, pagpumulog sa katawan, sa iyong sakripisyo, pag-ande o pag-atong sa asa ng mga asay, pagpalayo o pag-iusa sa iyong Padre Pura, sa pagdala sa pastoral program o sa pagpumaninin. Dili
makita din yung mga tao o mga himo kung dili mo sa mga libo na nagkakasaban sa kasing-kasing o sa mga tao dili sa mga. So once again, I want to say thank you sa parang nilihok sa simbahan. Sa bisang sa kapangatungan, salamat kayo. May God bless us all. Amen. Ato pong pasalamatan si Father Peter sa mga kaparian ng mga spiritals kung sa ilang leadership na muna ay mga bantayo, mga edifisyo sa ato pong pasalamatan ng Ginoo, pinagin ni Father Peter, ato pagpakan po si Father Peter. Akong usbon, akong pagpasalamat sa atong mga leaders, kamu yun po ang naghago muna na salamat ninyo ako sa iyo na dulating yung mga panahon na kamu iinsultuhan kung lagi kay ngayon sige yung mo sige pangayo katong pili mo hanta sa ano kato lang mo hanta kung wala yung ato kaya kung pwede mo magagawa ko yung palibad na sakit pag-insulti ay hata na sa iyo usa nato sa mga leaders sa kapilya, ako nagpasalamat kaninyo. Kung sa tanan ng mga membro, kaya magunsa man ang mga leaders, kung dili ukampayayon ang atong mga membro, usap sa ko, salamat kaninyo tanan. Ang Ginoo manaan kaninyo. Iduko ang inyong ulo o sa matag panalangin na ituwag. Amen. Ang Ginoo sa yuta sa langit nagtigom kaninyo sa iyang katubangan karong adlaw aron mohalas ining balay sa pagkampo. Magpulong ta siya kaninyo sa mga panalangin sa langit. Amen. Ang Diyos sa mga nagbuod ka ang tanan niya mga anak nga nagkatigulangan sa tibuok kalibutan. Mamahimo mo sa kapamilya niya sa iyang anak. Maghimo ta siya kaninyo nga iyang templo ang pinuyanan sa iyang balaang espiritu. Tinawag ang Diyos maghimo kaninyong gawas nun, gikan sa gapos sa sala. Magpuyo diyan kaninyo, maghatag kaninyo sa kalipay. Magpuyo tatamu uban kaniya, angtod sa hangtod uban sa tanan niyang mga santos. Amen. Ang Diyos na magkagagawang sa tanan, Amahan, Anak, o Espiritu Santo, magpusan ta kaninyo, o magapanalangin hangtod sa kahanturan. Ato lang nahalan ng Santos Misa, atong bawang ng lupang kaluoy sa Diyos. Alleluia, Alleluia. Atong dayo ng Ginoo.